Una sa lahat, chiropractic treatment. Yung hilot na may paglagatok ng mga bahagi ng katawan, imbes na guminhawa, nauwi sa pagkabali ng binti ng isang lalaki. Umabot pa sa 173,000 pesos ang medical bills niya. Agay! Agay, boss! Agay! Agay! Dahil ang naghilot, hindi pala lisensyado. Ang buong detalye ng lumalagatok na balitang yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, Vice President Sara Duterte nagparty imbes na dumalo sa sabina ng NBI. Pero sinagot niya sa media ang tungkol sa mga hinaharap niyang reklamo. pagtakbong kongresista ni incumbent Marikina Mayor Marcy Chodoro, kinansela ng COMELEC. Nagsinungaling daw sa tunay niyang address. News 5 exclusive ang mabilisang pang-hold up ng isang lalaki sa convenience store sa Davao del Norte. Lalaking nambubuli umano, tinaga sa leeg at likuran, patay. Sa Frontline News Abroad, lalaki sa Russia, nadapa, bumangon at na-hit and run. At sa showbiz, sa gitna ng kontrobersya kay Joshua Garcia, nagpamalas siya ng husay sa trailer pa lang ng It's Okay to Not Be Okay. Gusto talaga kita makita. Bakit? Dahil sa mga mata mo. Inuna muna ni Vice President Sara Duterte ang pumarty kaysa dumalo sa sabina ng NBI. Pero nagpadala naman siya ng sulat sa ahensya. Giit pa ni VP Sara, hindi siya takot na maaresto at wala raw siyang balak magtago. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Imbis na pumunta sa investigasyon ng NBI, nag-Thanksgiving party si Vice President Sara Duterte. Saka nagpa-press con. Dito hinarap niya ang mga media. Una na rin ang dalawang impeachment case na inihain laban sa kanya sa Kamara. Kabilang sa basehan ng reklamo ang issue sa paggastos sa confidential funds. We do not target one office and terrorize and torment the employees of that office. Why not call the office of the president who has billions and billions of confidential funds if you want to legislate? Dahil sa mga posibleng kaharaping reklamo, nagsabi na raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte na magbibigay siya ng pera kay VP Sara para ipambayad sa mga abogado. Nagsabi ako na wag na lang siya magpadala ng pera dahil nakapaghanda naman na kami para sa impeachment case. Hindi naman daw takot si VP Sara kahit issuehan pa siya ng warrant of arrest ng NBI. Kaugnay naman niya sa pagbabanta niya kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. If I am detained, I want to be able to still see my children. So I have no plans of doing that. I have no plans of leaving the country to hide. Nang matanong kung pinagsisihan niya ba ang mga sinabi niya tungkol sa Pangulo, sagot ng bise. No, ma'am. Buti na yung alam nila, ma'am, na pag namatay ako, hindi talaga ako, I will not die in vain. Pero inamin ng bise na may agam-agam siya sa ginagawang investigasyon ng NBI. I don't think magiging patas itong investigasyon na ito dahil kung nakita nyo naman yung mensahe ng Pangulo na sinabi niya na ganitong kriminal na gawain ay hindi ko palalampasin. Meron ng bias. Tiniyak naman ng NBI na magiging patas ang investigasyon nila. Yan ay kahit pa hindi naman sumipot ang bise sa nire-schedule ng sabina. Nagpadala lang siya ng sulat kung saan itinanggi niya ang reklamong grave threats at paglabag sa Anti-Terrorism Act na posible ikaso sa kanya. She vehemently denied the accusation that she threatened the President, the First Lady, and the Speaker. Sa gitna niyan, umuusad naman ang inihaing disbarment case ni
Larry Gadon para bawiin ang lisensya ni VP Sara bilang abogado. Ayon sa Korte Suprema, nasa agenda na nila ito at nakatakdang talakayin sa susunod na taon. Bago yan, mayroon pang nakabinbin na disbarment complaint laban sa bise dahil naman sa panununtok niya sa isang court sheriff noong alkalde pa lang siya sa Davao City. Wala pa raw rekomendasyon tungkol dito. Case has been transferred from one justice to another because the justice assigned usually retires. So hindi pa na-action na I don't know who is the current justice in charge for that. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Iaapela ni Marikina Mayor Marcy Teodoro ang pagkansela ng COMELEC sa kanyang Certificate of Candidacy. Sa panayam sa programang The Big Story ng One News, ginit ni Teodoro na pamumulitika lamang ang pagkansela sa kanyang COC para sa pagka-kongresista ng 1st District ng lungsod. Base sa resolusyon, nakita ng material misrepresentation ng COC ni Teodoro dahil hindi umano siya residente ng naturang distrito ng mahigit 1 taon bago po siya maghain ng kandidatura noong Oktubre. Isa si Senate Minority Leader Coco Pimentel na tatakbo para sa parehong posisyon sa mga naghain ng petisyon laban kay Teodoro. Git naman ni Teodoro, matagal na siyang nakatira sa unang distrito. It's a question of domicile, not a question of residency. We could have several residences, but one domicile only. Ang intention marahil talaga ay politika. So it's not a surprise on my part. Sa pool sa CCTV ang mabilisang pang-hold up ng isang lalaki sa isang convenience store sa Davao del Norte. Nasa frontline ng balitang yan si Bril Montalvo, exclusive. Pasado alas 11 ng umaga nitong Martes, nang makunan sa CCTV ang nakaasul na helmet na rider sa kahabaan ng National Highway sa Barangay San Fernando, Panabos City sa Davao del Norte. Maya-maya, gumilid ang rider, pumarada sa kalapit na convenience store. Sa sumunod na kuha, kitang pumasok sa loob ng tindahan ang rider. Hindi siya nagtanggal ng helmet. Dumiretso sa kahera saka nagdeklara ng hold up. Pinabuksan niya agad ang kaha at kinuha ang 3,000 pisong kita ng tindahan saka tumakas. Sa sobrang bilis ng pangyayari, natulala na lang ang kahera. Kung pagbabasehan ang kuha ng CCTV, halos wala pang 1 minuto ang tinagal ng pang-hold up. Hindi rin namukhaan ang salarin dahil sa suot na helmet. Ayon sa mga pulis, galing Tagum ang suspect at tumakas papunta sa direksyon ng Davao City. Pero naplakahan nila ang motor. We are still ongoing, backtracking all the CCTV footage. Nakita natin doon yung plate number ng NMAX na color green. Nakita talaga yung identity ng suspect. Sa ngayon, meron ng isang person of interest. Alam na rin nila kung kanino nakarehistro ang motor, pero hindi na muna ito pinangalanan. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Sa Davao del Norte pa rin, patay ang isang lalaki matapos pagtatagain ng kapitbahay. Nagugat ang pananaga dahil sa umunoy pambubuli. Nagbabalik si Bril Montalvo. Duguan, nakabulagta at wala ng buhay sa gilid ng kalsada. Ang lalaking yan sa Panabos City, Davao del Norte. Pinagtataga siya ng itak sa leeg at likuran. Natagpuan ang kanyang bangkay pasado alas 4 ng hapon nitong Martes. Kinilala ang biktimang si Ricky Espina, 52 years old. Ang suspect, ang tricycle driver niyang kapitbahay na si Runido Manlasang, 55 years old. Base sa investigasyon ng pulisya, susunduin ng biktima ang anak niya sa eskwelahan nang mag-cruise ang landas nila ng suspect. Agad nilapitan ni Manlasang si Espina, saka pinagtataga. Nagugat ang krimen dahil sa kantsawan sa sabungan. Binubuli raw kasi ng biktima na talunan ang manok ng suspect. Pag-uwi nila sa New Malitbog, doon na. Nagkantsawan. Hindi na napigilan ni Ricky Bacunya yung sarili niya, kaya binatay niya si Juan Punjamon Maglasang. Sumuko naman si Manlasang. Na-recover sa kanya ang itak na ginamit sa krimen. Hindi raw nagsisisi ang suspect kahit pa mahaharap siya sa kaukulang reklamo. Dili ko na may tabugwa ko na pakaulawi. Nagkaman tawag, naulaw ko ba nga naging siya. Ayaw pagapilapit. Hindi sana mangyari ito sa kanya kung hindi niya ako ipinahiya. Marami kasing tao, kaya nahiya talaga ako.
Mahulog lang ko nga. Nasa kustodiya na ng Panabo Police ang suspect na mahaharap sa reklamong murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Bawal na muna ang mga Christmas party sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone mula sa pumutok na bulkang Canlaon. Posible pang abutin ng Pasko at Bagong Taon sa evacuation center ang mga residente. Nasa Frontline, ang balitang yan si Gio Robles. Ang mga modular tent na ito ang pansamantalang tirahan ng mga evacuee sa La Carlota City dito sa Negros Occidental. Mula nang pumutok ang bulkang Canlaon noong Lunes, lumikas na sila. Posibleng abutin ng Pasko o salubungin ang Bagong Taon sa evacuation centers ng mga residenteng sa pilitang inilikas na karamihay nakatira sa loob ng 6-kilometer danger zone. Si Sonny, paralisado ang katawan, wish niyang makauwi sa kanila bago ang Pasko. Masubo siguro nga kundre kami mamasko. Pero ang iba, okay lang naman kung sa evacuation center muna tumira. Hindi pa rin ang asoprito sa amo. Maging ang alkalde ng La Carlota City, hindi pa masabi kung kailan makakauwi ang mga bakwit. Oktubre pa nagdeklara ng state of calamity ang lungsod. We declare a state of calamity, no? Kasi yung matinding yung usok at saka yung meron intensification ng monsoon rain. Sa Bago City, pinauwi na ang halos 2,000 bakwit. Total, nakatira naman sila sa labas ng danger zone. Pero ayon sa kanilang alkalde, nakahanda naman ang LGU. Almost 2 years na kami may simulation, preparation, gano'n, no? But ang actual, of course, iba yan. Yun ang sinasabi nila, you can never be prepared, no? Sa eventuality. Binabantayan ng FIVOX ang mas madalas na volcanic earthquakes ng Canlaon, kabilang ang mataas na level ng sulfur dioxide na ibinubuga ng bulkan. Ibig sabihin daw kasi niyan, umaangat ang magma sa Canlaon. Yung worst case scenario would be, of course, alert level 5. If this is the case, meron tayong magmatic eruption and this is life-threatening major eruption. We may increase the danger zone to 14 kilometers. Mula 1886, hindi bababa sa 50 beses nang pumutok ang Canlaon. Sa ngayon, suspendido ang ilang tourism activities sa mga sikat na pasyalan sa loob ng 6-kilometer danger zone ng bulkan. Bilang pag-iingat, bawal muna ang trekking, swimming at day tours. Ang Canlaon City naglabas ng executive order na nagbabawal muna sa pagkakaroon ng mga pribadong pagtitipon gaya ng Christmas party dahil sa aktibidad ng bulkan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Talamak online ang mga palitan ng malutong na pera para ipang-aginaldo. Legal daw yan ayon sa BSP. Pero may paalala sila para maiwasan ang scam. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Ito na naman ang season of giving. At isa sa checklist ang bagong bills para sa aginaldo ng mga inaanak. Kaya ngayon, naglipanan na naman sa social media ang palitan ng malulutong na pera. Yun nga lang, may transaction fee o patong na rin yan. Isa sa mga nag-aalok nito, ang online seller na si Ana Jane Llaneta. 300 pesos lang naman ang patong niya sa kada 100 pirasong bagong pera. Paliwanag ni Ana Jane, hindi rin kasi biro ang pumila sa bangko. Nag-effort tayong pumunta, namamasahe tayo. Tapos, syempre, wala na pong libre ngayon, sir. Walang namimilit sa pagpapalit. Para iwas scam, meet up at kaliwaan ang bayaran. Isa sa mga naging customer ni Ana Jane, ang call center agent na si Marilyn na taon-taong pinagahanda ng mga pamimigay ng mga aginaldo sa mga inaanak. At dahil mahaba nga ang pila sa bangko, pinatos na rin niya ang online papalit. Ang last hassle, yung pagod mo, bababa ka pa, pipila ang habang, lalo na ngayon ang dami na nagpapalit sa bangko. Ang tanong, legal ba yan? Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, legal naman ang pag-aalok ng palitan ng malutong na pera online. Pero para iwas scam o para hindi na rin maloko ng peking pera, sabi ng BSP, sa mismong bangko na lang magpapalit dahil libre lang naman ito. Mas hinihikayat nga rin nila na gumamit ng electronic wallet. Mas madali na yan at mabisang paraan pa para makatulong sa ekonomiya. Ngayong magpapasko, hindi lang lechon ang malutong na hinahanap ng mga tao, kundi pati na rin ang mga bagong bills gaya nito. Iba yung salat at saka yung amoy eh. Pero ang tanong, tayo mga Pilipino lang ba talaga ang mahilig sa mga ganitong bago at malulutong na pera?
Sabi ng sociologist si Dr. Gerald Abergos, hindi naman. All around the world, different cultures, iba kasi yung nararamdaman mo, natatanggap mo, nakukuha mo na bagong anything. Bagong peso bill, bagong damit, anything na bago, it feels good na matatanggap natin. Paalala sa mga ninong at ninang, malutong o hindi man ang ipamimigay na aginaldo, it's the thought that counts. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Showbiz Tonight na tayo. For the first time, may naka-jackpot ng 1 million pesos sa kapatid game show na Will to Win. Dito, kayo ang bida! Napanalunan niya ni na April, Vec at Esther. 200,000 pesos ang cash offer sa kanila ni Kuya Will, pero solid ang desisyon nila na piliin ang kulay ube na kahon na naglalaman ng 1 million pesos. Saktong-sakto yan ngayong magpapasko. Tumutok lang sa Will to Win, weeknights 5 p.m. bago ang Frontline Pilipinas. Gusto ko pong magpasalamat sa inyo, Kuya Will, sa TV5 po. Siya lang ang unang winner ng ating 1 million dito sa TV5. Dito po sa Will to Win. 1 million cash! Congratulations! Ito ang isa pang winner. Sa kauna-unahang pagkakataon, isang Pinoy at Asian ang wagi sa The Voice USA. Walang iba kundi si Sofronio Vasquez. Panoorin natin yan sa report ni Jervy Wrightson. Ladies and gentlemen, the winner of The Voice is Sofronio Vasquez! Kasabay ng pagliliwanag ng entablado, bumuhos din ang luha ng kauna-unahang Pinoy at Asian na nanalo sa international singing competition na The Voice USA. Siya si Sofronio Vasquez na tubong Misamis Oriental. Umpisa pa lang ng kanyang The Voice journey, napabilib agad Diyos, siya ang mapabig sa team ni Michael Bublé. When I said I needed you. Nang mapasama sa top 5, lalo pang lumutang ang husay ni Sofronio. My Filipino brother, you are the hope of so many people, and not just in the Philippines, but Asians everywhere, truly. At pagdating nga ng finale night, dito na itinodo ni Sofronio ang lahat. Sino nga ba ang mag-aakala na ang dating kontesero dito sa Pilipinas at maraming beses na hindi pinalad ay muling magpupursigi para ipanalo ang kaniyang pangarap? Patunay si Sofronio na ang talentong Pinoy hindi basta-basta pwedeng isnabin dahil ang boses ni Sofronio deserve ang mas malaking entablado. Mula sa iyong mga kapatid, congratulations sa iyo, Sofronio Vasquez. Nagbabalita mula sa Frontline, Jervy Wrightson, News 5. Susunod, lalaki nagpahilot sa nagpapalagatok ng katawan na balian ng binti. Agay! Agay, mas! Agay! Lalaki sa Russia, nakabangon nga sa pagkakadapa, nabundol naman ang kotse. At ang tambalang Joshua Garcia at Ann Curtis sa thriller ng Pinoy version ng It's Okay to Not Be Okay. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Nagkabali ang buto ng isang lalaki sa Cagayan de Oro. Nagpahilot siya sa Peking Chiropractor o doktor na naghihilot na may paglagutok ng bahagi ng katawan. Nasa Frontline balitang yan si Faith Del Mundo.
Pinalagutok ang ulo, paa, binti, tuhod, hanggang sa uminda ng sakit ang lalaking hinihilot. Sinubukan siyang pakalmahin pero hindi nawala ang iniinda ng lalaki. Relax. Siya si Leonard Mangubat Yurong. Nagpahilot siya sa isa umanong chiropractor sa kanilang bahay sa Cagayan de Oro. Pero sa halip na gumanda ang pakiramdam, mas lumala pa ang lagay ni Yurong. Matapos ang paghilot sa kanya noong November 18, nagkabali ang binti niya. Sa resulta ng x-ray, makikita ang fracture sa kanyang buto. Kailangan ding lagyan ng bakal ang nabali niyang binti. Ayon sa biktima, umabot na ng 173,000 pesos ang medical bills niya. Paliwanag ng isang licensed chiropractor na si Dr. Rob Walsher, hindi lisensyado ang chiropractor na nanghilot sa biktima. It says hilot. It's not a chiropractor. It's a social media now. You're seeing the sensation of everyone doing, they're copying chiropractors. You know, so you see all of the manipulation of the spine and they're adjusting all of these joints. And so to become a chiropractor, it's important to understand it's 8 years of schooling. You know, it's not something you just take for a 2-week on YouTube course. It's 8 years because we are licensed doctors in America. Delikado raw talaga kung sa hindi lisensyado magpa-chiro dahil pwede itong magresulta ng serious injury o pagkamatay. The chiropractor, we focus on the spine because that's where the healing takes place. So if a person is just randomly cracking all the joints, that's kind of a little bit of a red flag. Does your finger really need to be cracked? You know, do your toes really need to be cracked? Does your knee and elbow? These are not really standard chiropractic procedures. Kaya payo niya, kumonsulta lamang sa legit at lisensyadong doktor para hindi mapahamak. Nagpapagaling ng biktima at plano niyang sampahan ng reklamo ang nanghilot sa kanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Dalawang panukalang inihain sa Kamara para higpitan ang paggamit ng confidential funds. At sa niretipikahang 2025 national budget, hindi na dinagdagan pa ang pondo ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Narito ang aking report. Pinirmahan na ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee ang pinal na bersyon ng 6.352 trillion pesos sa pambansang budget para sa 2025. Sa napagkasundo ang budget ng Kamara at Senado, nasunod ang gusto ng mga kongresista na pondohan muli ang isinusulong nilang ayuda para sa kapos ang kita o akap, bagamat binawasan ang pondo para dito. Mula sa 39.8 bilyong pisong alokasyon, ginawa nilang itong 26 billion pesos. Inexplika nila kung bakit ito ay isang paraan na mas makakatulong sa ating mga kababayan. Ang DSWD pa rin ang mga ngasiwa sa paggamit ng AKAP funds at magagamit na rin ng mga senador ang nasabing pondo. Pangalan natin na tulungan natin at nilutos natin ang mga kababayan sa kahirapan ng inflation at mataas na bilang. Kung ang AKAP na balik, ang pondo para sa Office of the Vice President tuluyan ang natapyas sa 733 million pesos. Paliwanag ni Senate Finance Committee Chairman Grace Poe, sasapat naman ang inaprobahang pondo para makapag-operate ng opisina ni VP Sara Duterte. Meron silang social services allotment na 600 million na pwede nilang gamitin para dyan. Hindi naman sila nawalan at yun nga yung sinasabi ko noong umpisa pa lang, capacitated pa rin sila. Bumaba naman sa 737 billion ang budget ng DepEd mula sa 748 billion pesos. Isa pa raw sa mainit na pinag-usapan sa BICA meetings ang pondo para sa PhilHealth. Meron kasing orihinal na alokasyon na 74 billion pesos sa subsidiya para sa susunod na taon. Pero napag-usapan daw ng mga mambabatas na dahil nasa 600 billion pesos pa ang kanilang reserve funds, ipagagamit muna ito sa PhilHealth at hindi muna sila bibigyan ng subsidiya. Ayon kina Escudero at Romualdez, siniguro nilang nakaayon ang 2025 budget sa plano ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po dahil sip-sip ang Kongreso, hindi dahil sumusunod lamang at sunod-sunuran lamang ang Senado at Kongreso sa kagustuhan ng Pangulo. Ang lohika sa likod nito ay simple. Binigyan ng malaking mandato ng ating mga kababayan ng Pangulo para ipatupad yung kanyang mga pangako, plano at vision para sa ating bansa. Sisiguruhin natin
na ito ay magagamit ng wasto at may direksyon para sa pinabang din ng taong bayan. Inaasahan namang mapipirmahan ni Pangulong Marcos ang 2025 national budget sa December 19 hanggang 20 matapos maratipikahan. Bago naman matapos ang taon, 2 panukalang batas pa ang inihain sa Kamara para sa mas mahigpit na regulasyon sa paggamit ng confidential funds. Matatanda ang nahirapan ng opisina ni VP Sara na depensahan ng kanilang budget dahil sa questionabling confi funds ng OVP at DepEd. Hindi raw totoong nagde-date ang K-pop stars na sina Winter ng aespa at Jungwon ng ENHYPEN. Galing na yan sa kanilang management na SM Entertainment at Belief Lab. Kaninang madaling araw ay sumiklab ang dating rumor. Nakuhanan daw silang magkasama sa isang bar sa Cheongdam sa Seoul. Pero sabi ng SM, hindi yan totoo. May hidden agenda raw ang nagpapakalat ng anilay malisyosong larawan. Dahil dyan, gagawa ng legal na aksyon ang SM at Belief. Ito ang legit. Strong and low-key sweet ang chemistry ni na Joshua Garcia at Ann Curtis sa pasilip sa Pinoy adaptation ng It's Okay to Not Be Okay. At speaking of Joshua, may bagong chika si OG Diaz na nangyari umano sa kanila ni Elise Hoson. Narito ang report ni MJ Marfori. Alam mo, aware dito yung girl. Ah? Oo. Kumbaga parang pilit na inaayos ito ng girl naman. So, nakarating na raw kay Emilienne Vigier ang chikang may nangyaring momol umano sa kanyang karelasyon na si Joshua Garcia at aktres na si Elise Hoson. Si Quizmosa host OG Diaz ang nag-share niyan. Pero ang chika, mismong si Emilienne ang gustong maayos ang gusot. Ito naman yung kay Joshua, pilit na inaayos ng girl. Oo, na sana hindi na umabot sa pisikalan pag nagkita si Joshua at si Makoy De Leon. Ay katulad niya. Si Makoy De Leon ang current partner ni Elise. No comment pa sina Joshua at Elise ever since kumalat ang chika. At speaking of Joshua, malapit na natin siya mapanood ulit sa telebisyon. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nandito. Inilabas na kasi yung teaser ng Pinoy adaptation ng K-drama na It's Okay to Not Be Okay. Bida rito, si Joshua bilang si Patrick, na role noon ni Kim Soo-yoon. Isa siyang healthcare worker at mapagmahal na anak at kapatid. Kay Matthew, nagagampanan naman ni Carlo Aquino, role niya noon ni Oh Jung-se. At ang nagbabalik din na si Ann Curtis. I wanna be a pretty witch. Siya ang book author na si Mia with antisocial personality disorder. Na karakter naman noon ni So Ye-ji. Destiny finds us. I-heal ni na Ann at Joshua ang emotional wounds ng isa't isa. Gusto talaga kita makita. Bakit? Dahil sa mga mata mo. Abangan next year ang It's Okay to Not Be Okay. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Hindi pa tapos ang ating chikahan, kaya dyan lang kayo. Susunod, pagnanakaw ng motor sa loob lang ng 30 segundo sa pool sa CCTV. Lalaki sa Russia, natalisod, nasusob at nabundol pa ng kotse. At Chris Evans magbabalik daw sa Avengers Doomsday. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Sa loob lang ng 30 segundo, 5 motor ang tinangay sa isang store sa Brazil. Ang buong eksena sa pool sa CCTV. Narito ang Frontline News Abroad. Tanging ang empleyado lang ang bantay sa motorcycle dealership sa São Vicente, Brazil. Maya-maya, sunod-sunod na lalaki ang pumasok. Hindi sila customer, kundi mga kawatan. Isa sa kanila tinutukan ng baril ang empleyado, habang ang ilan kanya-kanyang pili ng motor sa katinangay. Ang lalaking yan, ipinadyak at itinulak na lang ang sasakyan nang hindi gumana ang makina. Ang naiwan namang lalaking ito, choosy pa sa ninakaw na motor. Pero nang hindi niya mapagana ang mga sumunod na motorsiklo, nainis si kuya. Pinuntirya na lang niya ang laptop ng empleyado sabay sibat.
5 motorsiklo ang tinangay. Ang mabilisang pagnanakaw na yan nangyari lang sa loob ng 30 segundo. Isa sa mga kawatan ang naaresto. Tinutugis naman ang iba pa niyang kasamahan na hindi bababa sa 10. Iniimbestigahan na yan. Sa Russia, isang lalaki ang nadapa na nga, nabundol pa ng kotse. Nasa pulpo yan sa video sa report ni Faith Del Mundo. Sa kuhang ito ng CCTV sa Russia, makikitang naglalakad ang lalaki nang biglang natalisod at sumubsob siya sa bakod ng isang bahay. Agad siyang tumayo at nagpatuloy sa paglakad. Maya-maya, nabundol naman siya ng kotse. Napasampang lalaki sa hood bago tumilapon. Hindi huminto ang driver at iniwan ang biktima. Nakabangon naman siya at napaupo na lang na tila binagsakan ng langit at lupa. Nilapitan naman siya ng concerned citizen. Walang detalye sa sinapit ng lalaki. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Hindi pa tapos ang laban. Natalo ng Lasal ang UP para magkaroon ng Do or Die Game 3 sa UAAP Men's Basketball Finals. Palitan ng score sa first half ang Green Archers at Fighting Maroons. Lumamang ang UP sa third quarter with 26-15 para makuha ang overall 8-point lead. Pero bumawi ang Lasal sa tulong ng MVP na si Kevin Kiambao. Pati na ni Mike Phillips na huling umiscore para makuha nila ang cardiac win na 76-75. Tabla ang serye sa 1-1. Sa linggo ang kanilang Do or Die Game 3 sa The Big Dome. We're all sharing the same heartbeat. We're all a part of this. Wins and losses, emotions are so high, I'm sure on both ends. You always have to find something that's consistent, and that's our faith. Abangan ang malapiestang pailaw para sa Christmas holiday sa Colombia. At Chris Evans babalik daw sa Marvel Cinematic Universe para sa Avengers Doomsday. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. It's time to shine para sa anak ni na Beyonce at Jay-Z na si Blue Ivy. Siya lang naman ang voice actor sa karakter ni Kiara sa prequel film na Mufasa, The Lion King. Agaw eksena nga siya sa red carpet sa premiere ng pelikula. Proud and full support ang pamilya ni Blue Ivy kung saan present sa recording si Beyonce at Jay-Z. Bukod kay Blue Ivy, present din sa world premiere ang Hollywood-based Pinay celebrity na si Liza Soberano. Mapapanood ang Mufasa sa mga sinihan sa December 18. Eto pa, magbabalik daw si Chris Evans sa Marvel Cinematic Universe. Sa report ng news site na Deadline, para yan sa 2026 MCU film na Avengers Doomsday. Hindi pa sure ang role niya. Ayon sa report, magbabalik din si Anthony Mackie as Captain America na dating role ni Evans. Huling MCU film ni Evans ang Avengers Endgame noong 2019 bilang si Captain America. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Wednesday, mga kapatid! At para naman sa ating pabaong pampa-good night, Christmas around the world pa rin ang tampok natin ngayong gabi. Uy, holiday lights ang bida sa Colombia kung saan buong tren ang pinailawan. Bumiyahe roon ang isang makulay na Christmas train. Sa loob ng tren, si Santa Claus at kanyang elves ang bumabati sa mga turista. Nakagawin ang umikot ng Christmas train sa Bogota taon-taon. Sa China naman, kakaibang pailaw ang nagliwanag sa kalangitan. Animoy mga nagbabagsakang bituin ang nasa loob ng malaking bilog. Tears at the Sky Gate daw ang tema ng fireworks display. Ginawa yan sa hometown fireworks ng China sa Luoyang. Ang lungkot naman ang pangalan ng fireworks. Okay. Tears. Oo nga, no?
Sige. Okay. Mga kapatid, 12 days, 14 days pala. Huli na lang sumabit. 14 days lang, Pasko na. Nakikita mo. Ilan to? At yan po ang 45 minutes sa pag-iwan sa mga headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami inyong kasangga sa pagbabalita. Ako po si May Andros Baños. Ako naman po si Ed Lingao. Magandang gabi.